Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, Happy Lord's Day po sa inyong lahat. August 24 na po, 2025. May panibagong banta po tayo ng bagyo na minomonitor nandito po sa may east of Southern Mindanao. Aalamin natin yung mga lugar na posibleng nadaanan nito kapag nakapasok na sa PAR at naging isang ganap na po na bagyo. Kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell. Pa-share na rin ang ating update mga kaibigan, mga kababayan. Maraming salamat po. So kaibigan, kabayan, kapatid, ipapakita ko ho sa iyo yung pinaka-condition ho ng lagay ng ating panahon. Tignan nating mabuti. Ito pong si Bagyong Isang mga kaibigan. Ito muna, no? Tignan muna natin. Si Bagyong Isang ay nasa labas naman ng PAR para po sa kalaman ng bawat isa at mahina na lamang siya ngayon. Kung titignan nyo, pinapalakas na lamang niyang habagat, kaya naman itong habagat ay nag-i-intensifies ngayon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero nakalabas na nga si Isang, may panibagong banta naman tayo ng bagyo na minomonitor mga kaibigan. Ito po ay isang ganap pa lang na low pressure sa ngayon. Pero ang taas po ng tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na mga oras. Habang ginagawa ko pong update na ito, siguro naging isang ganap na po ito na tropical depression dahil ilang oras lamang po ating bibilangin. So mga kaibigan, kung makikita ho ninyo, east of Southern Mindanao po, 940 kilometers po ang kanyang distansya. At ito yung sinasabi natin na banta po ng panibagong bagyo, pang-10 bagyo na tatawagin pong bagyong Jacinto. Dadaanan po nito mga kaibigan ang ilang bahagi po ng Mindanao, Eastern Visayas, Bicol Region sa mga susunod po na mga araw. Marami nagtatanong sa atin kung anong category ba ito mga kaibigan, kung malakas na category ba bilang isang ganap po na bagyo. Ngayon kasi yung trap or extension ng hangin niya nakakaapekto na po sa ilang bahagi ng Mindanao. So alamin natin yung mga lugar. Balikan natin yan mamaya mga kaibigan, mga kababayan, saka itong habagat at si Bagyong Isang. Alamin muna natin yung kondisyon mga kaibigan ng panahon sa ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa area ho ng Metro Manila, no, ito po yung forecast weather condition natin. Sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, kasama na ho ang Antique. Asahan ho natin ngayong araw ho ng linggo, no, ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. And usually, mas malakas bandang hapon at sa gabi kasi sinasabayan pa po ng mga localized thunderstorm. Possible ang mga pagbabaha o landslide sa mga landslide prone area dahil po yan sa habagat or southwest monsoon. Alam nyo kabayan kaibigan, etong habagat hindi talaga nawawalang epekto niya hanggat pinapalibutan siya ng mga bagyo. Parang nasa sandwich po ang Pilipinas dahil kung makikita nyo, si Isang nakikita pa natin sa ating radar, may panibago na naman mga kaibigan. Yung tipong kalalabas lang ni Bagyong Isang noong nakarang araw, may panibago na naman papasok. So talagang nakikita natin dito, kinakailangan natin ng matinding panalangin. So balikan natin yung habagat, patuloy ang paglakas dahil may epekto pa rin yung trap extension ng hangin. Dito si Isang, halos pares kasi sila ng direksyon. Possible kapag naging bagyo na ito o nasa loob na ng PAR mga kaibigan at nag-intensifies into tropical storm category, ito nga pong panibagong banta ng bagyo, ay palalakasin niya ang epekto ulit ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So sa Ilocos Region naman po mga kaibigan, mga kababayan, Abra, Benguet, asahan pa rin natin dyan ang cloudy skies or maulap na kalangitan na may kasamang pagkulog at pagkidlat na pag-ulan mga kaibigan. Yun po ay dahil pa rin sa trap or extension ng hangin itong pong si Bagyong Isang. Pasensya na kayo kung nagkamali, nalito tayo, no? So si Isang kasi malakas yung sirkulasyon ng hangin niya. Kahit nasa labas na siya, no, may epekto pa rin. Sa Philippine Area of Responsibility natin mga kaibigan, yung pinaka-line natin, doon lamang siya nakalabas. Pero yung hangin niya, no, yung spiral clouds na yan, ang lakas ho niyan. Talagang yan yung nagsasabi natin na kahit buntot ng bagyo ay nagpapaulan pa. So sa area naman po ng Caraga, kasama na rin po ang Davao Region, Northern Mindanao, kasama ang Sarangani, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte at Bohol. Maulap pa rin na kalangitan ng mararanasan po dyan na merong scattered rains and thunderstorm. Dahil naman po yan sa trap, ito nga pong LPA na ito at inaasahan magiging bagyo na ito sa mga susunod na mga oras, no? Pag naging bagyo, tatawagin Bagyong Jacinto sa loob ng ating PAR o local name po natin yan mga kaibigan. Kung mapapansin nyo yung trap ng hangin niya, yung extension ho na yan mga kaibigan, yan yung tinatawag natin na
spiral clouds. Mga ulap po yan na umiikot mga kaibigan papalapit dito po sa Eastern Visayas at maapektuhan po nito ang ilang bahagi ng Bicol Region. Ito pong ilang bahagi ng Luzon. So dadaan po siya dyan sa mga susunod po na mga araw, no? Sa mga susunod naman ng mga oras, possible na mag-i-stay lamang siya dito po nga po sa ilang bahagi ng Mindanao. So sa area naman po ng Negros Island Region, kasama ang ilang bahagi po ng Western Visayas, asahan pa rin natin dyan ang maulap na kalangitan na mayroon po mga isolated rain showers or thunderstorm dahil naman po yan dito sa habagat or southwest monsoon. Ang ilang bahagi ng Luzon ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan dahil naman po sa mga localized thunderstorm. Linawin natin ang mga localized thunderstorm, usually bandang hapon talaga yan hanggang sa gabi at minsan yung mga pag-uulan yan bigla ang malalakas na tumatagal ng 1 hanggang 2 oras. So mas maganda na nakahanda po tayo. Ang ilang bahagi naman po ng ating bansa mga kaibigan na hindi ko nabanggit tulad na lang sa area ng Luzon, ilang bahagi ng Luzon, trap or extension ng isang nakakaapekto. Sa ilang bahagi naman po ng Mindanao, trap or extension din ng panibagong bagyo mga kaibigan ang nakakaapekto dito. Marami tayong tinitignan na kategory mga kaibigan. Etong si Bagyong Jacinto ay possible na lumakas hanggang severe tropical storm. Kung itong si Isang ay naging isang tropical storm category, ito pong si Bagyong Jacinto or magiging bagyo na po kasi ito sa mga sunod na mga oras, possible hanggang severe tropical storm. So pag sinabi natin severe tropical storm, kaya nitong magpaulan ng lalakas po hanggang signal number 3. So maging handa po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So yung posibilidad din na ito'y tumama sa kalupaan mga kaibigan, dito nga po sa Eastern Visayas, kasama sa ilang bahagi ng Bicol Region, kasama na dyan sa area ng Mindanao, ay mas mataas ho yung tsansa. Dahil yung ikot ng hangin niya, kung makikita nyo, pakabig kasi siya, no? Papasok siya dito. So talagang ang tendency nitong mag-record, napakalabo. So talagang tatama siya, pero dalawang senaryo pa rin ang ating kinukuha dito, no, or kinakategorize natin. Yung unang senaryo ay posible po siyang LPA pa rin hanggang makalabas ng ating Philippine landmass. Ibig sabihin, dadaan siya dito sa Eastern Visayas, sa ilang bahagi ng Luzon bilang isang LPA at paglabas ng Philippine landmass ay magiging bagyo. Same scenario dito kay Isang. Yung pangalawang scenario naman natin, bago ho siya pumasok ng ating Philippine landmass or maglandfall, ay magiging isang ganap na bagyo. So yung pangalawang scenario, mas mahirap. Kasi kapag naging bagyo ito tumama sa ating kalupaan, mas matindi ho ang magiging pinsala nito. So ayun naman natin na gano'n ang mangyari mga kaibigan. So ano ang dapat natin gawin kapag may mga ganitong sitwasyon? So hindi naman natin kontrolado ang galaw ng bagyo dahil talagang kalikasan yan. Pero may magagawa pa rin tayo. Ngayon dapat i-check natin ang ating mga kabahayan, ang ating mga lugar, kung ito nga po ba ay sobrang maaapektuhan. Ito nga pong banta ng panibagong bagyo. Dahil kung titignan nyo mga kaibigan sa kategory natin, no, itong magiging bagong bagyo si Jacinto, ay pasok po sa pang-5 bagyo ngayong Agosto. May nagtatanong sa atin, sabi nga po, no, ng Pag-asa, sa update ng Pag-asa, 2 hanggang 3 bagyo pero umabot na tayo sa 5. Kaibigan kabayan, i-explain ko sa iyo na ang prediction or yung ginagamit natin ng advanced weather forecast, doon lang nakikita base sa hangin. Pwedeng mas mababa yung dami ng bagyo, pwedeng mas mataas. Nagbabago ho kasi ang galaw mga kaibigan. So sana ho nauunawaan yan ng ating mga kababayan. So ngayon, eto na, unang-una, dahil nga po unti-unti siyang lumalapit mga kaibigan, etong banta ng panibagong bagyo, so maging handa po tayo. Yung mga lugar na dadaanan nito, lagi kong pinapaalalahanan, maging handa sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. So ano ba mga kaibigan, especially Eastern Visayas at Bicol Region, unang-una, lagi po kayong mag-antabay sa lagay ng ating panahon. So ako ho, ay talagang naglalaan ng oras sa inyo mga kababayan, mahal ko ho kayo, no? Kaya talagang nagbibigay ako ng update para po maagapan natin ng mas maaga, no? Huwag na natin hintayin pa na lumakas yung bagyo saka ho tayo mag-aasikaso. So ayun yung unang-una, alamin yung lugar na apektado po ng habagat, banta ng panibagong bagyo, banta ng extension ng trap, ito nga po si Isang, para nakakahanda tayo. Pangalawang mga kaibigan, no, i-safety natin ang ating mga importanteng gamit, lalo na yung mga area dito sa Metro Manila, sa Visayas at sa Mindanao. Actually, ang
area po ng Mindanao, napakabihira talaga yan, sobrang daanan ng bagyo, no? Pero iba ang senaryo ngayon. Doon nagsimula sa Silangang Mindanao ang pagkabuo nito nga pong banta ng panibagong bagyo. So maging handa. Dapat ho, nakasafety ang ating mga electric appliances dahil delikado yan. Mga papeles natin, mga papel, araw-araw ko pinapaulit po sa inyo para lagi ho tayong mare-remind. Pangatlo mga kaibigan, i-check natin yung ating mga kabahayan yung mga light materials. Ano ba yung mga light materials, no? Yung mga yero lamang na may nakapako lamang na medyo hindi matibay ang pagkapako, i-double check natin yan. Kung may mga butas sa mga bubong natin, yung mga pintuan, mga kaibigan, no, yung mga haligi, yung mga pader natin para kung sakali magkaroon ng malalakas na hangin, makakaligtas po tayo, no, or magiging safe tayo. Etong si Bagyong Isang kasi, nagkaroon siya category signal number 1 lamang. 39 to 62 kilometers per hour na lakas ng hangin, which is hindi naman masyadong malakas. Pero itong panibagong banta ng bagyo mga kaibigan, possible hanggang signal number 2 or pinakamalakas ito ay number 3 kapag tumamang direkta sa ating Philippine landmass. Sa pangalawang senaryo yun, pinaliwanag ko na ho kanina. Eto pa mga kaibigan, kung kaya naman natin mag-safety ng pagkain o mag-imbak ng pagkain na sasapat ng ilang araw, gawin na ho natin, no? Kahit ilang kilong bigas lang, ulam, yung kaya lang natin para hindi na ho tayo labas ng labas. Ngayon kasi hindi naman nagiging masyadong maulan dahil nga po si Bagyong Isang talagang halos hindi naman siya nagbigay ng matinding minsala. Salamat sa Diyos dahil ingatan tayo. Pero patuloy nating panalangin etong si Bagyong Jacinto. Ibang senaryo siya kumpara dito kay Bagyong Isang. So eto pa mga kaibigan, idadagdag din natin mga kaibigan, no, na maglinis ho tayo ng kapaligiran. Alam nyo, napakaraming mga balita ngayon patungkol sa pagbabaha, lalo na sa Metro Manila. Kapag inatake ng habagat, malakas sa pag-uulan, ang bilis ng pagbabaha, no? Yung mga basura kasi, isa nakakagulo talaga yan, nakakabara yan para nagkaroon ng mga pagbabaha na mabilisan dun sa mga drainage. So, mas malinis yung lugar, mas hindi tayo magiging problemado sa pagbabaha, no? Siyempre, yung mga daga, leptospirosis, hindi magkakalat yan pag malinis po ang ating kapaligiran. So, panghuli mga kaibigan, manalangin tayo sa Diyos. Ipanalangin natin ang safety ng bawat isa, lalo na ngayon, sunod-sunod ang mga bagyo na pumapasok. Inaasahan na itong panibagong bagyo mga kaibigan, tatawagin Bagyong Jacinto pag naging bagyo na, ay huling bagyo na ngayong Agosto, no? Hoping tayo mga kaibigan and praying tayo about that dyan. At pagdating naman ng Setyembre, 2 hanggang 4 na bagyo ang possible din na ating i-monitor. Ganon din sa Oktubre. So kaibigan, kabayan, bago tayo matapos o bago natin tapusin yan, meron akong memory verse ulit na ibibigay sa inyo. Yung mga kababayan natin dyan nakakaabot sa dulo, no? Mag-comment ho kayo para ho makita ko kayo. Napakalaking bagay na ho para sa akin dahil nalalaman ko kung sino-sino po ang nakakapakinig. So ngayong araw, narito po ang ating memory verse sa araw ng linggo. So mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, narito na po ang ating memory verse o Bible verse ngayong araw po ng linggo. Matatagpuan po sa Corinthians o 1 Corinthians 15:57. Ito po ang sinasabi: magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So mga kaibigan, very clear naman ang pagkakasabi sa salita ng Diyos na magpasalamat tayo sa ating may kapal sa Diyos mga kaibigan. Dahil binibigyan niya tayo ng tagumpay sa pamamagitan ni Hesukristo. Alam nyo, kapag may mga bagay tayong na-achieve, mga blessings, ano man yan mga kaibigan, lalo na kapag gumigising sa umaga. So ano ba ang ginagawa natin? Una, hahawak agad ng cellphone. Yung iba naman kakain mga kaibigan, mga kapatid, hindi ho nakakalimutan magpasalamat sa Diyos. So ipagpasalamat natin yung umaga na ibinigay sa atin na wala tayong sakit, malusog tayo, meron tayo ng mga bagay na pagkain, meron tayong pera, ganito mga kaibigan, no? So mas maganda yung ganon. Mas gusto kasi ng ating Panginoon mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, na na-appreciate natin yung mga bagay ho na meron tayo. Tulad na lamang, kapag babiyahe tayo, ipanalangin natin ang safety natin. So nagpapasalamat ba tayo after nun na ligtas tayo mga kaibigan? Yung dumaang Bagyong Isang, ipagpasalamat natin sa ating Panginoon na hindi po tayo masyadong naapektuhan. Doon may mga lugar naman na ulanan pero hindi siya lumakas bilang super typhoon category. So dapat lamang o marapat lamang na ipagpasalamat natin sa Diyos yung ganong klase po ng sitwasyon. Tulad na lamang nito, mayroong panibagong bagyo na ating minomonitor.
So dapat ang gagawin natin mangamba pa tayo ng mangamba, magtiwala tayo sa Diyos sa kanyang magagawa. At lagi natin ipagpasalamat mabuti man o masama yung nangyayari. Dahil lahat ho ng bagay kaibigan kapatid ay hindi po nagkataon lamang. Lahat po yan ay naaayon sa kalooban po ng ating Diyos. So mas maganda, may mga bagay tayo na-achieve, binigyan tayo ng kapatid natin, ginagamit sila ng Diyos, ipagpasalamat ho natin yan. Meron kasi sa atin minsan hindi nakaka-appreciate ng isang bagay na nanggagaling sa ating kapatiran. No? Matuto tayo magpasalamat maliit man or malaking bagay na nanggagaling po sa sino man na ginagamit po ng ating may kapal o ng ating Diyos. Muli, narito ho ang ating Bible verse na matatagpuan sa 1 Corinthians 15:57. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tagumpay sa lahat ng bagay mga kaibigan na kakayanin natin ng mga pagsubok. So yun lamang mga kaibigan ang ating memory verse o Bible verse ngayong araw ng linggo kasama na ang naging update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat, magandang araw, happy Lord's Day po sa inyong lahat.